This way, ma'am. Tinuro nito ang maliit na hallway papasok. Pinagpapasalamat ko lang na hindi nito pinansin ang ayos ko. Di na importante kung mukha ako naglinis ng 10 bahay. What matters is that a gorgeous man with his freckles is waiting for me inside. Dumoble ang kabo ko nang dahil doon. Halos di ko na maihakbang ang mga binti ko sa pangangatog. Hindi ko nga papigilan ang pandalaki na mata ko matapos nang bumukas ang pinto at 3 nagagapuhan ng bumungad sa akin. Napaatras ang binti ko. They are familiar, but I don't know them. Umiwas ako ng tingin at hinanap si Tyron and found him intensely looking at me. Kaagad siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng sandalan ng sofa. His expression shows that he waited impatiently. Pinasadahan pa ako nito ng tingin na ikinaayos ko ng damit. Akala ko hindi ka darating. Nahihirapang bulong niya. I held on his arms tightly and asked him the question he forgot to ask me. Will you marry me, Tyron? I asked, not letting his eyes go. I heard him uttered curses and I even heard his friend's laughter. Bakit nga ba nalimutan ko? Mahinang bulong niya. I smirked and tiptoed to reach his ear and whisper, gusto mo lang kasi honeymoon. Di ko maiwasang tumawa ng mahina matapos niya akong taliman ng tingin. I've seen how lust run through his eyes but he managed to conceal it. Tanging reklamong ungo lang ginawa niya bago ko giniya papalapit sa mesa. Alanganin pa akong ngumiti sa 2 lalaking nakatayo sa bandang mesa. One with green eyes, while the other is full of tattoo and has blue eyes. Mabilis na baling ang atensyon ko sa lalaking nasa likod ng mesa matapos itong tumikim. His hard features are stately or very impressive. Delton Carancho is what I read on his last nameplate above the glass table. Shall we start? I think that's the only cue to finally seal a lifetime commitment with Tyron. He looked at me lovingly as he slipped the golden band on my ring finger. Baby, yun pa lang ang nabibigkas niya, ngunit umani na mahinang tawa sa 2 kaibigan niya. Nangunot ang noon niya at matalim na tumingin sa mga kaibigan nito. Nilingon ko rin ang 2 na tahimik umayos ng tayo. Napanguso ko, tinaplos ang pisngi ni Tyron upang bumalik sa akin ang atensyon niya. Hinalikan niya ang palad ko bago nagpatuloy. Baby, I'm sorry if this is rushing. As I told you before, I have waited for so long. Since you were born, I have adored you, much more when you turned 18. I have bottled this until I can no longer take it and explode. I'm thankful that I'm not your real brother, though I treated you as my younger sister, my lover and my angel. If I am too old for you, please make me feel young. Thank you for joining me in this journey. My mushroom houses are not enough to show how much I love you. Even those sneaky nights are not enough. I want our full access and legality. Please tell me that you love me so I can hold on to us forever. I tried to blink back my tears, but I never win. Even I did not imagine being here and to be married to him not until I discovered my feelings for him. And now I'm thankful I took the risk. Ilang beses akong huminga na malalim. Malambing ko siyang tiningnan, expressing all what I feel. I may not be the best girl or the best woman. I may not be as matured as you are, but I can provide all of your needs. Not that, baby. Change vows. Bulong niya. Namula ang pisngi ko dahil doon. Bawal bang sabihin yun? Napanguso ko bago nagpatuloy. I can be your constant bed brat. Not that. May gigil niyang bigkas at nagtitimpi. Kunot na ako siyang tiningnan. Ano bang gusto niyang sabihin ko? Hindi ako handa. Ano bang gusto mong sabihin ko? He groaned, frustrated, together with his friend's chuckles. Kinuha niya sa akin ang singsing kong hawak at siya na mismo nagsuot nun. Halos hindi ko pa masundan ang pangyayari. All I know is that he kissed me tenderly after that. I felt him smile in between of our kisses. Napangiti din ako at nang humiwalay siya, kusa akong tumingkayad upang bumulong muli. I love you. Napahagikik ako na mahina matapos niyang umisi. Hinapit ang bewang ko bago tinawag ang mga kaibigan niya. Ninong West, Drake, papirma sa witness? Nakangising inabot pa ni Tyron ang mga dokumento. I saw how West shoot him a deadly glare. He murmured, "Asshole." Tawa lang ang sinagot ni Tyron bago naglapag na 100 sa mesa. Kain na lang kayo sa karinderya. Kaya nyo na yan. Kumaway pa siya sa 2. Nakarinig ako ng pag-alma mula sa 2, kaya nilingon ko si Tyron na nangingisi lamang. Okay lang ba sila sa karinderya? He nodded. Let them be. Di rin naman ako kumain ng maayos sa kasal ni Severino. Di na rin ako aasa pang kakain ng maayos sa kasal ni Torres. We're quits, baby.
Hinilikhan pa rito ang sentido ko, ngunit kusang namilog ang mata ko matapos na may lumipad na itim na t-shirt sa mukha ni Tyron. "Asshole! Kalat mo!" sigaw ni West. Tyron irritatedly get the shirt off from his face. Niladlad niya yon ngunit nagmurang muli matapos kong makitang statement mula doon. "Lick me more, sis." Does he fantasize me more than I imagine? Guess so. Malalim ang naging titig ko sa kanya pagkarating sa bahay. Mas lalo na nang ayusin niya ang hapag at mabango mushroom soup ang nandoon. Di naman ako nagrereklamo sa pagkain, mas naiinis ako sa pag-iwas niya. "Kailan mo pinagawa yung lick me more, sis? Shirt mo na yon?" Di makatiis na tanong ko. Paulit-ulit na lang akong nagtatanong. Di naman niya sinasagot. "Can you just skip that and eat peacefully?" Nilapit pa ni Tyron sa akin ang isang mangkok na soup. I arched my brow and smirked a little. "Can we just skip this and do our honeymoon?" I saw how his brow knotted and even gave me a glance. Bumagsak pa ang tingin niya sa mga labi ko kaya naman ang ngiti ko ay naging mapang-akit. Sa huli, narinig ko pa ang magbuntong hininga niya. "We're married now. We should not rush things." Nawala ang ngiti ko dahil doon. Di makapaniwalang ako pa ang nagmamadali samantalang siya itong nagaya na magpakasal kaagad. At saka siya nga itong ganado kagabi. Bakit ba pakiramdam ko tinatanggihan mo ko? "Tinatanggihan nga kita." Walang abog na sagot ni Tyron na nakapagpaawang na mga labi ko. "How dare you, Tyron?" Kusang umakit yata sa ulo kong inis. Binigyan ko siya ng matalim na tingin. Umiwas lamang siya ng tingin bago umupo. "How dare you, Tyron?" I gritted my teeth. He looked at me amusingly. Tila naaaliw pa sa inasta ko ngunit sumeryoso din siya kalaunan. "I told you, hindi minamadali ang honeymoon," aniya. Pumikit ako bago sinalubong ang mga tingin niyang nagpapaintindi. Is he serious? Bakit ba naisip ko na to kanina? Kahit sa honeymoon nagpipigil siya. Dahil ba may nangyari na naman kagabi? Yun ba yun? Finish na? "We are married, Tyron. Kasal na. Pwede na tayo kahit anong oras. Hindi na bawal." Hindi ko na nilubayan ang tingin niya. Hindi siya na-alarma. "But that doesn't mean we'll do it every day. It shouldn't be our priority, baby. Mag-aaral ka pa. Kapag tapos ka na, kahit hindi mo hilingin, ibibigay ko." Napamaang ako sa sinabi niya. I know a lot of couples na may age gap, pero hindi katulad niya ng ganito. Imbes na sumusunggab, tinutulak pa ako pa iwas. "Sa tingin mo ba mag-aaral pa ako?" Sarkastikong tanong ko. Running with him means losing school. Di na malamang ako makakabalik sa pag-aaral sa ngayon. "You will. Ayoko mabuntis kita kaagad." "Bakit kagabi hindi ka naman nagpigil? Tsaka pwede sa labas, kagaya ng New Year." Namula pa ang mga pisngi ko ng dahil doon. Umawang ang mga labi niya at malakas na napatikim. Dinig kong marahas itong huminga. Aba, ginugutom niyang sarili niya. Hindi ko na yata kilala pa ang sarili ko. Am I being too much aggressive? Sa tingin ko, kasalanan ito ni Maymay. Still, no. I want it inside. But I feel it would be better not to get you pregnant early. I will enroll you to the great culinary school or university. Inirapan ko siya. Ibig mo bang sabihin hindi na natin gagawin kahit hindi pa ako graduate? 4 years pa kung ganon? Matagal yun. Taong konsensya ko. At saka, hindi mo sure. Baka may lumalangoy ng maliit na Tyron dyan sa tiyan mo ngayon. Noong New Year tsaka kagabi, nag-iwan ka ng punla. Bahagya pa akong umuso dahil posible naman talaga. Napapikit siya na mariin bago binitawan ng kutsarang hawak. Hindi ata niya naisip na kailangan niya maghintay ng 4 pang taon bago ako makagraduate. At hindi niya rin naisip na posible na ako mabuntis sa ilang beses na may nangyari sa amin. Pagmulat ng mga mata niya, bumalik lamang iyon sa pagiging seryoso. Hindi ko alam kung napagtanto niya o sadyang hindi niya iniisip. Nagbukas-sara ang mga labi niya, ngunit walang lumabas na salita. Kinagat lamang niya ang pang-ibabang labi bago huminga na malalim. I don't know if you will agree, but I schedule you to have a birth control shot. Kusang bumaba ang mga kamay ko. Ramdam ko ring nanghina ang katawan ko. Birth control shot? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Mali yatang napangasawa ko. Bakit? Tyron, hindi ako parausan para paturukan mo. Hindi ko gusto yun. Niwala pa nga tayong anak eh. That's not what I mean. Hindi ka parausan. It is for your own good. Hindi ko gustong maging sagabal ang pagbubuntis mo sa pag-aaral mo. I can wait another 4 years for the baby. Paliwanag niya ngunit marahas akong umiling. How dare you, Tyron?
Ipapatulfo kita, pinagkakakitaan mo ko eh. Humigpi ako sa sobrang inis na nararamdaman. Di ko maintindihan bakit ganun siya mag-isip. Ni hindi niya ako tinanong para sa birth control shot. Brat. Tumayo siya at agad na hinila rin ako patayo at niyakap. May kalakasan kong sinuntok ang dibdib niya kahit naduda ko kung nasasaktan siya. I hate you. Ayoko nun. Ikaw magpaturo kung gusto mo. He uttered, shh. Then caged my hands with his. Mas sumigpit ang yakap niya. Pinaulanan pa ng halik ang ulo ko. Fine, you will not take it. Hindi na. Pagsuyo niya. Ramdam ko ang palad niyang pinupunasan ng mga takas kong luha. Masuyo at hindi marahas. Mahigpit akong kumapit sa shirt niya at tumingkad para maabot ang mga labi niya. Let's pretend that I did not start it though. I did. I stopped midway and looked at his lustful eyes. Kita ko mula doon ang pagtitimpi. Should I continue? I should. He stated, then lowered his head and claimed my lips. Bakit ba kasi siya nagpipigil gayong di ko naman siya pinipigilan? Tyron? Mahinang bigkas ko sa pangalan niya matapos maramdaman ang pagbaba ng suot kong dress. Even his warm palm at my back sent sensations inside me. He nibbled my nipples, and before his kisses traveled my jaws up to my earlobe. Why can't I win over you? You looked ravishing. A smirk voluntarily painted in my lips. Kusa ako napakapit sa batok niya sa naramdamang pagbuhat niya sa akin mula hita. He carried me to go upstairs and carefully laid me on the bed. Sa namumungay na mga mata, saksi ako kung paano niyang inalis sa pagkakabotones ang suot niya. Isang mainit na titig pa bago siya lumapit sa dulo ng kama. Dampi pa lang ng daliri sa talampakan ko, kusang lumabas na ang ungol ko. Lalo na nabahagya niyang tinaasang pa ako at dampian na mabining halik paakyat sa binti. Bawat halik ni Tyron bumubuo ng init sa kalooban ko. My conscience is eating me, baby. We'll go for the birth control shot. Don't get mad at me, please. Napakurap ako sa sinabi niya. Marahan niyang paglagay ng kumot sa akin. I was speechless, ni hindi makatutol. Naramdaman ko na lang ang paglundo ng kama at ang mahigpit niyang yakap mula sa ilalim ng kumot. Sorry. Desidido nga siya sa sinasabi niyang birth control na yan. Maaga pa lang matyaga niya akong naghintay na mag-ayos. Binabagalan ko dahil labag sa kalooban kong gusto niya. Iniisip ko nga rin na baka may hindi magandang side effect yun. Banayad kong sinusuklay ang basa kong buhok kapag binibigyan siya ng sulyap. Panaka-naka niya ako nililingon habang abala siya sa pagtitipa sa cellphone niya. He's been busy early this morning. Kanina pa siya sa cellphone niya nakatutok. Napangusok ko at marahang nilapag ang suklay bago kinuha ang sling bag na nakasabit sa pako. Di pa niya halos namalayan ang paglapit ko. Kung di ko pa siya binigyan ng mabilis na halik sa labi, hindi niya pa ako mapapansin. Kaagad pumulupot ang braso niya sa bewang ko. Let's go, your doctor is waiting. Mabigat ang mga paa kong umalis sa bahay. Kahit nga mag-ayos ng seatbelt ay sa kanya ko ipinaayos. Can we cancel it? Umaasang tanong ko. It will only last for 3 months. Kapag hindi mo hiyang, hindi na. Napatango ako dahil doon at nawala ang papausbong na kaba. Nakangiti ako pagkarating sa klinik pero nawala yun pagkapasok sa loob. Hi, family planning ba? Si doktora. Hindi po, gusto niya lang. Tinuro ko si Tyron na agad tumaas ang kilay. Good for 3 months ang isang shot. Kung ayaw mo talagang mabuntis, you need to go back your ass up kapag June na ng shot. Huwag kang papalagpas ng araw. Much more weeks sa sunod ng sked mo. Tikom lang ang bibig ko at si Tyron lang yatang nakinig. Maybe I can consider not to go back here after 3 months. Sabihin ko lang nagpa-shot ako kahit hindi. I will surely remind her, si Tyron. Umirap pa ako ngunit halos mapaatras matapos makitang handa na ni doktora ang syringe at maliit na botelya ng gamot. Nawala doon ang tingin ko matapos tumunog ang phone ni Tyron. I'll be back, baby. Sasagutin ko lang. Anito. Nilingon ko ang paglabas niya sa pinto and then an evil plan crossed my mind. Pikit ka kapag masakit, ha? Mungkahi pa ni doktora. Huminga ako na malalim. Nilingon nitong buksan ang pakete ng syringe. Tila bumagal pa sa paningin ko ang pagtusok sa bukanan nito ng botelya. But my plan is eating me up, so pikit mata kong pinigilan ang braso ni doktora. Bakit? Naguguluhang tanong nito. Ayoko po kasi magpaturok niyan, Dok. Yumuko pa ako ngunit muling nag-angat ng tingin sa mahinang tawa nito. Her perfect white teeth showed, maging ang maliit na dimple sa gilid ng labi. Kaya pala sabi mo siya may gusto. It's okay, I understand. Sure ka ba? Tinignan pa ako nito ng pailalim.
Napalunok ako tumikim. Sigurado naman ako. Willing naman ako magbuntis eh. Si Tyrone lang ang may ayaw. Yes po. Tumango ito, tinabi ang gamot at ang syringe. Bala ko na rin sanang tumayo at tumabas pero pinigilan niya ang kamay ko. For props. Anito bago digitan ng itaas ng braso ko ng cotton ball gamit ang medical tape. Thank you po. Ngumiti ako na tinanguan niya. Pilit ko ring sinupil ang ngiti ko pagkalabas at nang datnan si Tyrone na muling papasok sa klinik. Sorry Tyrone. Inosente akong umuwi sa mga nanunuring titig nito. Tapos na? Does it hurt? Nag-aalala niya akong nilapitan at sinuri ang braso ko. Medyo pero okay lang. Magaan naman kami ni doktora. I cannot look at his eyes directly. Sana lang di niya mahuli ang pagsisinungaling ko but I guess not. Masyado tong tutok sa braso ko. Kahit nang akbay niya ako'y bahagya lang nakadampi ang kamay niya sa braso ko. Takot, mabigatan at masaktan ako. Uwi na ba tayo? Tanong ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto at inalalayan. Pumasok sa loob ng sasakyan. Nag-angat siya ng tingin. Aren't you excited about the honeymoon? Honeymoon? Inosente ko siyang tiningnan. Kahit halos uminit ang paligid sa gahiblang layo niya. Akala ko ba hindi pa muna? Di ba sabi mo you shouldn't rush things? Okay lang naman kahit pagkatapos ko na lang mag-graduate. Kumurap ako para kunwari hindi interesado sa sinabi niya. Kita ko kumunot ang noo ni Tyrone pero halos mapahawak ako sa braso niya matapos niya ayusin pahiga ang upuan. Nanlalaki ang matang nilingon ko siya. May sinabi ba akong ganon? As far as I remember, what I'm trying to say is that we can do it after your shot. Kita ko kung parang naging mapaghanap ang titig niya. Lumapit pa siya at binalak halikan ako sa labi pero agad akong umiwas. Sa huli, pangako ang nahalikan niya. Tyrone, mag-aaral pa ako. Pigil ko sa kamay niyang unti-unting pumapasok sa loob ng shirt ko. He breathed harshly as if getting a hard time controlling himself. I can even feel his hot breath on my skin, lighting the heat that I'm feeling. Yes, and that is what I'm promising, but for now, I want to continue what I have missed last night. Baby, let's burn together, he said, then kissed my lips torridly as he unbuttoned my skimpy short. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.